At may bagong matric na naman tayong matututunan ngayon. Itry mo ngang i-convert yung 0.3636 and so on na tinatawag na repeating and non-terminating decimal to its exact fractional value. Pause mo yung video at itry. At kung tinry mo at nakuha ang sagot, magaling. At kung interested ka namang makuha kung paano, is ganito lang. Actually, application to ng infinite geometric series. Pero hindi na natin pag-uusapan yon kasi nga shortcut na lang ang pag-uusapan natin ngayon. Ang unang step is i-determine muna natin kung ilang decimals ang nagre-repeat. So in our case, paulit-ulit yung 363636. Kaya nga tinawag siyang repeating. So may dalawa. At hindi rin siya natatapos sa 0, kaya tinawag siyang non-terminating. Kapag kasi yung decimal is natatapos sa 0 o yung last remainder mo ay 0, tinatawag siyang terminating decimal. Kasi nga, insignificant na yung last 0 doon. So pwede mo na siyang literal na i-terminate. But in our case, natatawag silang repeating at non-terminating kasi paulit-ulit at hindi siya nag-end kay 0. So hindi mo siya mati-terminate. So going back, dalawa yung ating nagre-repeat na digit. Yung 3 tsaka yung 6. Kaya madalas, sinusulat sila as sa ilalim ng vinculum. Meaning, lahat ng digits na nasa ilalim ng vinculum ay repeating. At kung mapapansin nyo rin yung tatlong tuldok doon na tinatawag nating ellipsis, is nangangahulugan na yung pattern dun sa una is magpapatuloy ng walang katapusan. Anyway, after nating ma-determine kung ilan yung nagre-repeat na decimals is almost done na actually. Kailangan na lang nating i-divide sa 9 kung ilan yung decimals na nagre-repeat mo. In our case, meron tayong dalawa. So yung 3, 6, or 36, kailangan lang nating i-divide sa 99. So 9 per corresponding repeating decimal. Let's say for example, isa lang yung nagre-repeat tulad ng 0.5555 and so on. So 5 lang yung nagre-repeat. So magiging lang siyang 5 over 9. Eh what if tinrate mo siya as 55, 55, 55? Eh di gagawin mo lang 55 over 99, pares lang ba yung sagot? Yes. Eh what if naman tatlo? 0.143, 143, 143 and so on. So magiging lang siyang 143 over 999. Nakuha ba? Kung hindi, comment lang. At kapag na-determine mo na kung ilang 9 yung kailangan mong i-divide, is isi-simplify mo na lang siya. Ganun lang siya kadali. So 36 and 99 are both divisible by 9. So divide 9 and then divide 9. And our answer is 36 divided by 9 is 4 and 99 divided by 9 is 11. Try mo mang i-divide is equal yan sa 363636 and so on.